Okay, dinig bayda makiglaan og makauban nato no ang usa ka senador og umabot nga senador no nga labot sa paghatag og mga update dinig bayda makiglaan ato nga makauban no ang usa sa mga magpapili usab sa senador pagka sa senado no sa pagka senador ato makauban dinig mahina si Captain Rally Jose Jr. Number 32 no sa balota. Captain Rally, mayong adlaw. Mayong buntag sa inyong tanan. Captain Rally here. Captain Rally, no, usa ka marino, no, usa ka marino and OFW. So nahibaw na to nga tunog na kay na imong gagalan labi na sa mga marino and pwede to mahibaw-an mahinungdado no ang kusikinsa si Captain Rally. Okay, Captain Rally Jose Jr. is from Lagao, General Santos City, Philippines. So, nag-eskwela ko sa akong elementarya sa Lagao Elementary School, high school sa Notre Dame of Lagao, Boys Department sa Jensan. Pero nag-eskwela ko sa akong college sa Iloilo Maritime Academy, which is now John B. Lacson Colleges Foundation. Ang akong inahan is from Negros, pero nagdako dito sa Miagao, so si Mary Luz Nufable Jose. Ang akong amahan naman is from Giginto, Bulacan, Rally Jose Sr. So, I've been a seafarer and OFW for 25 years. So, out of those 25 years, I became a captain after 12 years at the age of 32. At age 32, nagkapitan ko overseas, no, international. And after another 12 years, nag-stop ko sa pagbarko at age 45. Nag-retire ako sa pagkasiman and then I started my own agency or manning agency, which is the GMM Global Maritime Manila and GMS Global Maritime Ship Management Corporation. So since 2012, nagpasakay na kong mga seaman abroad or overseas. So I also became a ship builder, no? Nag-manager ko sa paghimog mga barko sa South Korea o sa China for 5 years before I finally retired totally as a seafarer. Okay, so naanag yun na rin mo pagtabang sa mga marino o mga OFW, no? Sir Rally. Okay, nganong may nungdanon nga adunay senador nga usa ka marino? Yes, after 30 years nga nagtrabaho ko sa akong opisina, nakita-an yun na ako nga ang atong mga congressman, no, sa o mga senador sa Senate, na ang mga quality sa ato mga leaders way down, no, nagpadalon. Wa nay mga qualification nga maayo ang mga atong mga leaders. So I cannot stand on by that kind of situation sa palibot na ako, no, because I always believe in the saying na we are living in a very dangerous world, no? Not because of the people that are evil, but because of the people who do not do anything about it, no? Dili ko kagwantana nga ang nagakahitabo sa akong palibot ginapabayaan lang nako, no? So I would like to try it na at least pag ko mag-retire, maipakita nako sa katawhan o sa akong mga anak, mga apo nga kinahanglan we have to move, no? Kinahanglan maghihog yun ta nga if we want to change, no? If we want to change our world, if we want to change our environment, we have to do it on our own, no? We have to be part of it, not just sitting in the inside our office or inside our room nga ina-observe lang nimo nga nagakatabo sa gawas nga very bad na gyud kaayo ang society pero wa kay ginahimo. No, ilabi na sa inisgutana, no, sa atoang mga kadagatan, no, sa nasod nga mura og yatakan o ta sa uban nga mga nasod usab, no? Yes, that's one part. So that is going to be one of my real advocacy, no? So I run because I do not want to see the world around me going down, no? It's really going down, very bad, no? Asa ka man kakita nga atong duha ka leaders, no, vice president o president, nag-aaway for 3 years now, no? You can see that in television, in the newspapers, books, no, anywhere. We are being ridiculed by many countries kay ang atong nasod nagmura mga circus, no? Nag-inaway lang ang atong mga
mga presidente o vice-presidente, nag-aaway ang Kongreso, nag-aaway ang Senado, unsay ilang ginawayan. Undura sa gihapon, no? Unya, one of my advocacies is the securities and benefits of the seafarers and OFW. No? Kay dili tanan nga mga seaman naging successful. Dili tanan nga mga OFW naging successful. So there is a lot of things to do to help them when they retire, no? Kadaghang makita ninyo nga mga marino, mga kapitan pagani, mga chief engineers nga after retirement nga no, wala gyud tabang nga nakuha gikan sa gobyerno. So kinahanglan nato na baguhon, no? The second is to make the Philippines the maritime hub of Asia, if not the world. Ambition gid nako na, vision nako nga himuong more than Singapore or more than Hong Kong ang Pilipinas, kay kaya nato na. We are very rich in the natural resources, no? Philippines is 300,000 square kilometer ang atong land area. Singapore is just a mere stone, mere island of 750 square kilometer. Kumpara sa aton nga 300,000 square kilometer. Ang pamangkot, nganong mas dato man sila nato, no? Imagine, Hong Kong, or example, is 1,115 square kilometer. Compared sa atua, nga 300,000. No? I repeat, 300,000 square kilometers kita. Nganong mas dato ang Hong Kong o Singapore na to? No? The answer lies in the hands of the voters. So gusto pa nimong libaton pag yun na for another 50 years? Ako dili na. So I have to move. I cannot just sit down and watch TV and Facebook and watching my world crashing down. I have to do something. And that's why I run for senator. Because I know I can do a lot for my country. Next, tourism. We can boost the tourism. Can you imagine? Ay sample na po nato. Niya, ang Singapore. Ang Singapore na ay 16 million tourists a year. Ngano nga Pilipinas, 5 million ra. Maximum 6 million ra ato ah. Again, Singapore is 750 square kilometer. Ang Pilipinas is 300,000 square kilometer. Ang turista sa Hong Kong, 44 million a year. Ato 6 million. So gano man, dako man ta kayo. The problem is security. Ang atong maritime security napabayan naton for so long time. Ngano man wala may mabantayan na. Kay walay maritime sa Senado. Walay isip nga pareha sa akong ginaisip karon sa Senado or even sa Congress, no? Wala nag-isip sila o kung may nag-idea man, wala nila ging butangag atensyon. Karon naghilak-hilak sila kay naay nigsulod mga barko sa Inchik diya o sa China kay ilaha ang West Philippine Sea o atuwa ang West Philippine Sea. Unsa man gihimo ninyo? Gingbantayan nato ang West Philippine Sea, gimbutangan natong muhon. Wala tay muhon sa West Philippine Sea. Ang ginaingon ako nga muhon, ang mga buya, maritime buoys, vessel traffic monitoring system, ang atong mga lighthouses or parola, wala ta, no? Very negative kita. You can imagine, our island is 7,641 total around Philippines. Pila ka buk atong existing nga lighthouses? 21 out of 7,600 islands nato. Unsa na? Mura kag nagabiyahe sa isa ka highway nga zero, walay suga. Unya, West Philippine Sea, nag-angal-angal sila. Paano nato na mabantayan kung walay muhon? Wala nato, ginaako lang na nato sa atong hambal, sa atong baba, sa atong laway. Pero wala nato gibantayan, wala nato gipreparahan, wala nato gibakuran ang atong sarili nga nasod, ang atong karagatan, zero. So mauna, no? So once I sit in the Senate, I will push on that. Number 3 or number 4, ang mga mangingista, siyempre seafarer ko, bantayan yun na ako na. We are living in a very coastal area, no? Being an archipelagic country. Ang atong costa totaling 36,000 square kilometers. Ang atong costa lang imagine,
36,000 kilometers. We are number 5 kita sa longest coast around the world. Pero pila ka buok ang baruto sa mga mangingisda. Kung hasta karon ang atong mga baruto kahoy ra gyapon, plywood, no? We have to think something about that. We have to modernize our fishermen. Because there is the fisherman is where we take our foods, no? Sa sea, sa fish. O ang kapatid niyan o ang utod siya ang mga farmers. Kay ang atong food dapat diri naman sa kadutaan, no? So those were just few of my advocacies nga dapat bantayan. Mental health, no? Ang training sa mga asawa, sa mga seaman, sa mga seafarers. Dili problema ang seafarers magkaputog kwarta. Ang problema ang ilahang pamilya. Maunay dapat tutukan sa gobyerno, i-training na sila. Kay kada kalabanan, magpauli ang seaman, magpauli ang OFW, paanay kwarta, no? So dapat maunay i-training na to, no? Tudluan sila paano magkaputog kwarta. Mental health problems, no? Daghan kayong mga trabahador nato ang nagapakamatay nga wala na nato na obserbahan kay man ang problema mental health, kapoy na kayo, overwork, stress, depression, no? So ano pa? Edukasyon nato, no? Paano kita magunlad kung ang tanan nga itudlo nato sa kabataan puro na lang ayuda, no? Sakit kayo sa akong tagipusoon nga maglibot ko bilang senador o bilang isa kandidato nga tanang istorya ako natong tao mangayog kwarta na ako. Unsa man di mga kandidato natong nasod? Kwarta na lang ang kinahanglan may truck kag dalang kwarta o ano? Tinuod lang wa koy 5 kilo bugas. Wala ko 5 ka sardinas or noodles nga hatag sa ninyo, no? Pero I tried my best and I have done my best for 13 years. I am giving work sa mga tao, no? Naghatag kog trabaho. Nag-train ko kay may naapod mo may training center sa Manila. Nag-train ko sa mga tao para manginsiman. Remember, you do not need to be a maritime graduate to be a seafarer. You can be a graduate from high school or even elementary. Basta mag-training ka lang, naa kay passport, seaman's book, pwede ka magsiman, no? So, those were just a few things of my advocacies. For more info about my advocacies, please visit my Facebook page, Relly Jose, capital J-O-S-E, Junior. I repeat, Relly, R-E-L-L-Y, capital J-O-S-E, Junior. Para ano ninyo, or ma-text ninyo, or ma-check ninyo, by the way, sa akong YouTube, Captain Relly. Okay. Okay, Captain Relly, na may bisita ka sa Zamboanga del Norte. No? Yes, Kamusta yes. ang pagbisita mo dito? Ay, grabe. I am so impressed by the hospitality of Zamboanga del Norte. So I have to mention the people around who really did their best to invite me and to educate me to feel the real people of Zamboanga del Norte. Daghang mga kandidato daw ang dili mo adto dire kay nahadlok. Ingon lagi nako ano man nangaog tawo ang mga taga Zamboanga del Norte, no, dili. No. Anyway, I want to thank Governor Bullet Halushos. Thank you very much, Governor, and kay Vice Governor Jojo Magallanes for inviting me and for letting me join your grand rallies, no? And I have of course to mention Congressman Cesar Halushos and the other mayors nga nagtabang nako, no, sa mayor sa Jose Postigo, sorry. Ang mayor sa Leon de Postigo, si Mayor Hamora. Thank you very much. Mayor sa Siayan, no? Si Joe, si Attorney Hepolonga or Hepalonga, no? Thank you very much. Si Mayor Galio of Ani Galio. Thank you po. Si last but not the least, si isa pa ka mayor? Si JJ Halushos ang kagabi, no? Thank you very much. Nauban pag yun ako si
Nauban pa gyud nako si Elias gabi duha ka Okay. event, no. Oo. Maunay wala may tulog since kagahapon. Kapoy kayo, but I really enjoyed it. Thank you very much for the people of Zamboanga del Norte. So nakalibot gud ko diri, and thank you very much for the support. Kung gusto natin ng pagbabago, dito na tayo sa bago. Ako po si Captain Riley Jose Jr., ang kapitan nyo sa Senado, number 32 sa Balota. And thank you very much, of course, sa akong tiyon dire, no? Si Boy, Tito Boy, no? Galyarte. Gallardo. Sorry, Tito Boy Gallardo. Thank you very, very much, Tito Boy Gallardo, for making me part of the XDD Radio Television. No? Again, thank you very much sa mga higala. Ang inyong lingkod, Captain Riley Jose Jr. from Zamboanga del Norte, malupad na pa Manila, balik na punta. In 2 days, mubutar na ta. Number 32, Ayaw Kalimti. Okay, ito na kauban, lumad nga taga Mindanao, taga Jensan. Yes, Jensan, yes. O sa Camarino OFWs, pagka Senador, number 32, Captain Riley Jose Jr. Ato na kauban dinig bayda.